Ito pa yung isang anggulo na kine-question ngayon, lalo pa particular ng Teachers Dignity Coalition. Itong ang ginawa nga nila, just so pumasok dun sa kasi yung constitutional prohibition, di ba? Sabi nga doon, nakulabag sa 1987 Constitution yan kasi yung pinakamalaking allocation binigay sa DPWH with 1.113 trillion. So ang ginawa ngayon ng palasyo, nilakihan nila yung para sa edukasyon, just so to overcome that constitutional prohibition. Pero ngayon, ang punto naman nila ngayon, kine-question nila, bakit pa din naman itong pati yung PMA, ang PNP Academy, itong Public Defense College of the Philippines, lahat ng Local Government Academy, Philippine Public Safety College. Pati itong mga ito, National Defense College of the Philippines, pati ito parang counted na. I don't know if you would know if this happened in the previous budgets or if this is allowed to be counted under the education sector. Ganong meron, dati daw kinukuha nila yung alokasyon nila from the respective departments, no? Yes. Actually, historically, hindi naman talaga kasama ang mga learning institutions ng government that cater to civilian and military personnel sa pag-count ng education sector budget. It used to be talagang just DepEd. And then over the years, because of changes in policy sa education, nagkaroon tayo ng free tuition law, eventually nakasama na sa count yung budgets for CHED, para sa free tuition, yung budgets ng SUCs, budgets ng TESDA para sa textbook education. But yung mga eskwelahan o yung mga academy na nabanggit niyo po kanina, hindi talaga yan kasama sa computation. But even then, ang dapat nating balikan na prinsipyo ay kung ano ba yung sinasabi ng konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, education para sa ating mga mamamayan. At alam naman natin na malaki ang education crisis. So I think there's a fundamental question with how the education sector is defined. Hindi lang po yung pag-compute ng education budget ang questionable dito, kundi yung pag-compute din ng public works budget para palabasin na mas mataas ang education. In fact, ang ginawa ng BICAM, binawas ng 82 billion yung convergence projects ng DPWH from the total 1.1 trillion budget of DPWH. And I keep saying on social media that this is wrong because DPWH only implements infrastructure projects and the convergence projects are also infrastructure projects. In fact, dyan nakalodge ang maraming congressional insertions na ginawa ng BICAM. Hindi lang itong para sa 2025 budget, but even in previous years. So, I think it's ripe for a constitutional case to be filed in the Supreme Court. Yan. So, para kayo lang natin narinig yung convergence. Yes, I was going to ask nga Ano yung ano ba yung convergence besides kung 82 billion was deducted, ano yung sa convergence? How does that affect us? Yes. Sa totoo lang yung convergence project, originally, ito yung mga infrastructure projects katulad ng tourism road infra na ang pagde-decide kung anong mga projects, kung anong mga infrastructure at kung saan ang mga locations ng mga projects na ito ang popondohan ay ginagawa ng DPWH and DOTR in the case of tourism roads. Ito sa current administration, nakita natin na medyo bastardized na rin yung design ng convergence program. Kasi dapat ito hindi lang DPWH ang nagde-decide, kundi iba-ibang ahensya base sa objective na basis ng mga priorities ng mga ahensya at sa objective na realidad na nasa ground. Kaya lang ang nangyayari ngayon, na ilagay na under the convergence program yung mga hyper-local projects na napupunta sa mga congressional districts. Halimbawa nito yung mga multipurpose halls, yung mga maliliit na local roads and projects, mga drainage works, flood control. Hindi natin sinasabi na hindi ito kailangan ng mga lokalidad, pero ang sinasabi natin, kailangan nating mag-prioritize strategically kasi nga hindi naman labis-labis, wala namang surplus na pondo ang gobyerno ng Pilipinas para pondohan natin yung kung ano-ano lang na projects na wala namang
impact para sa sustainable development ng bansa natin. So just to clarify, so parang you're saying, itong mga convergence projects, this is the macro. Pero itong mga hyperlocal projects, ito yung mga micro na mas maliliit na dapat... Yes, exactly. Okay. Now I get it now. Okay, convergence and hyperlocal projects. So this is already the new pork, in other words. Yes. Yes. Oo. Na talagang, so itong mga infra projects, ang pork, not the ayuda, not the AKAP, kasi I thought it's more the AKAP eh. What do you think both. of the AKAP? Both. They're both. Kasi nung bago na-abolish yung PDAF, kung matatandaan natin nung 2013, sinabi ng Supreme Court na bawal na ang post-enactment authority o yung pakikialam ng legislator sa national budget pagkatapos itong maipasa ng Kongreso. Talagang traditionally merong tinatawag na hard projects and soft projects ang mga legislators. Yung hard projects, ito yung mga hyperlocal infrastructure projects. Hindi nga natin masasabi na nasa DPWH lamang yan kasi naging sky's the limit. Yung sa practice na ginagawa nila, there could actually be infrastructure projects na nakalodge, halimbawa sa NIA para sa irrigation, halimbawa para sa DA. The other side of it are also the soft projects of the legislators. Ito yung mga ayuda types of programs kagaya ng AKAP, kagaya ng assistance to indigent individuals na nasa budget din ng DSWD, kagaya ng medical assistance to indigent patients. Ito yung sistema ng guarantee letters kung saan yung mga ordinaryong Pilipino pipila sa mga opisina ng legislators para humingi ng medical assistance. Correct. So, katulad din ng tupad sa DOLE, ito yung mga soft projects na gustong-gusto ng mga legislators na palakihin ang pondo every year. And this is actually what they have been doing in the last 3 budget cycles. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.